Walang pinipiling trabaho o estado sa buhay ang pagtulong, lalo na kung ikaw ay nasa eksena ng maganap ang sakuna. Yan ang pinatunayan ng ating susunod na guest. Nakilala siya para sa kanyang mural painting na nag-raise ng awareness tungkol sa marine life. Please welcome Mr. A.G. Sano. A.G., magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po and magandang umaga po sa Pilipinas. Alam niyo si A.J., isang photographer, freelance photographer and mural artist at nandun siya sa kasagsagan ng Bagyong Yolanda. Bakit ka ba nasa Tacloban noon, A.G.? Actually po, meron po akong photo assignment sa Camotes Island, which is part of Cebu. Okay. And I opted to go to Tacloban kasi gusto ko mabisita yung mga kamag-anak namin doon and yung isang kaibigan ko po. Tapos, that was a Wednesday. And naisip ko po, palilipasin ko na lang yung typhoon for the following day before I head to Ormoc and then eventually to Camotes. Okay, so tapos, asan ka nung nagkaroon ng Bagyong Yolanda? Ikwento ko po, even yung before bumagyo. Kasi I checked in sa isang maliit na hotel, pero magandang hotel sa Bago lang, malapit sa dagat. Okay. Na-book ako sa ground floor. So actually, it was a blessing na the after the storm, that was a Thursday, the staff told me I had to vacate the room kasi may nakabook na nagpapasok at 2 o'clock. Oo. So I found myself having nowhere to go. Parang na-tempt pa ako na kausapin ng friend ko na baka pwedeng sa kanila. Pero nahiya din ako dahil nag-aayos na siya, yung family niya, si-secure din niya for the typhoon. And eventually, yung isang barkada namin, si Apyong, sabi niya sa akin, hanap tayo, mag-ikot tayo. Kasi hindi pwedeng wala kang titiran sa bagyo. Tutulugan, yes. They were also concerned about me. Kasi sila nandun This lahat is ng for families. Thursday night? For Thursday night. Okay. So, inasikaso ko muna yung errands ko, tapos minute ko yung tito ko just to make sure na okay sila. Tapos, may nabakanting isang hotel, isang room na lang, last room, sa malapit sa bay ng Tacloban. And I got a room doon sa top floor, 4th floor. So, naisip ko, safe ako. Tapos, as a photographer, parang in-anticipate ko rin yung mga eksena. So, Siyempre. sinurvey ko na yung mga vantage points sa bubong, sa labas ko, ano yung mga kuhanan ko. Even nung gabi, medyo pumapalo na yung ulan. Pumunta ako sa bay, sa seawall, just to check kung saan ako pupesto, anong magandang angulo, etc. So, nagising ako kinabukasan kasi wala na pala yung bubong ng hotel. Natanggal na yung bubong na. Oo, Ano tas oras ka sumapas- nagising? Friday morning Friday already? morning na, siguro mga 6:30, around ganun, mga 6:30 or 7, humahampas na yung bubong. So parang gula-gulanit na pala siya. And sumilip ako sa bintana, doon sa bintana ng CR ko. Kasi natatakot akong buksan ng ibang bintana dahil parang humahampas eh. Parang may, actually, ang dinescribe ko siya na parang may tumatakbong kabayo. Yun yung tunog Sa ng taas. hangin, tumatakbong kabayo. Tapos parang may pumupukpok ng bintana the whole time. Nakakatakot na talaga. Tapos pag silip ko sa bintana, nakita ko literally may mga nagliliparang mga yero. So nakaramdam na ako ng takot and parang gusto ko na magpanic. Pero yung talaga nagpanic ako kasi narinig ko may sumabog. Pag silip ko sa pinto ko, binuksan ko yung pinto, yung aluminum door ng fire escape, sumabog na pala siya, parang nasira na siya nung bagay. Tapos tuloy-tuloy na yung pagpasok ng hangin. Lahat ng butas, whether maliit, malaki, parang gusto siyang pasukin ng hangin. Tapos may mga debris na pumapasok na, so delikado na. So tinatry kong isara yung door ng room ko. Ayaw sumarat, sobrang lakas ng hangin. Hindi ko talaga kaya. So panic na ako, ginawa ko, pinasok ko na lahat ng gamit ko. Pero I made it a point na mahiwalay ko yung mga damit sa mga importanteng gamit, sa mga pagkain na inimpok ko. And then, ang instinct ko was to leave the hotel. Ano na eh, parang ang gulo na eh. Hindi mo na alam kung ano Walang gagawin mo. Pagtingin ko sa 4th floor, wala na pala naiwan. Ako na lang. Lahat, vindicate na pala nila yung 4th floor. I thought umalis na sila nung building to go to an evacuation center or whatever. Pero pagbaba ko sa 1st floor, nagulat ako, nagkumpul yung mga tao dun sa lobby. Maliit lang po yung lobby eh. Tapos yung door ng hotel is made of glass. So parang humahampas-hampas na siya. Nagulat kami, bigla siyang sumabog sa harapan namin. Sumabog yung glass door, basag-basag. Akala ko nga... Basag-basag? Buti walang nasugatan sa Exactly. inyo. Akala ko nga tinamaan, marami na tamaan, tapos kinapa ko yung sarili. Kasi ito na eh, wala nang kuryente, total darkness na siya. So na-realize ko walang masakit, walang dugo. Tapos nag-iiyakan na yung mga tao, sisigawan na. So dinala kami ng staff sa mezzanine, yung parang training center. Pitch black na. Wala kang makita, maririnig mo lang nag-iiyakan ng mga tao, mga matatanda. Tapos parang ganun pa rin, kumakalampag yung mga bintana, akala mo sasabog na.
So ginawa namin, hinarang namin yung mga upuan, mga cabinet, mga kama, tinayo namin, hinarang namin sa mga glass windows kasi Mga ina-anticipate ilan na- kayo nun? Sa hotel palagi ko estimate ko mga 60 to 70 na tao. Tapos yung staff palagi ko mga 10 to 12, 8 to 12. So after that, naisip kong silipin ulit yung... Kasi naalala ko may security guard na nakatayo dun sa may pintuan Oo. kung sumabog. So naisip kong i-check. So tumakbo ulit ako pababa. Sabi ng mga tao, ay hindi, okay siya. Meron pala siya yung parang wooden na, di ba usually may pedestal sila na kung saan nandun Doon siya lago. nagtago. Nandun siya. Kung wala yun, malamang putol yung katawan niya. So, na-relieve ako nung nalaman kong okay siya. And then, napansin namin, biglang parang lalong lumakas yung hangin. So, umakit kami ulit sa third floor, sa Balik lobby. kayong third floor. Pag upo ko doon sa third floor, may narinig akong malakas na rumble na parang may C-130 na magla-landing. Parang malakas na rumble. So naisip ko, ano na to? Ito na yung tubig siguro. Doon ako, parang hindi ko na paliwanag yung pagtimok ng puso ko. Tapos nagte-text na ako sa pamilya, sa mga loved ones ko. Parang hindi naman ako ina-assure ko sila na okay ako. Kasi hindi ko pa na-experience sa buhay yung gano'n, yung parang end na talaga. Tapos pag silip ko po doon sa stairwell, unti-unti na pong tumataas yung tubig. Pumasok na sa hotel, natabunan na yung first floor, sumabot na sa second floor. Na-trauma ka ba? Definitely na trauma po ako. Pero habang nandun po ako, hindi ko naisip eh. Parang umabot pa ako ng 1 linggo sa Tacloban before I was able to go home. Dito ko na-realize na may trauma ako kasi may narinig po ako na isang psychologist. May mga sinabi siyang symptoms and parang 5 out of 5 o 4 out of 4 symptoms na experience ko. Siguro, hindi, para dun sa hindi nakakaalam, kapatid siya ni Commissioner Sanyo. Ano ang pakiramdam mo noon nung napanood mo na ikaw pala yung dinedescribe ng kapatid mo? Actually, hindi ko po alam na may nagaganap na gano'n. Alam ko po nasa Poland siya that time. Pero dahil sa walang communication sa Tacloban, I had no chance of knowing what was happening. I only found out about it. Parang nagkaroon kasi ng free internet sa City Hall ng Tacloban. I was able to check for a minute. And may nakita ko mga naka-post, pero hindi ko po talaga nabasa or napanood. Hindi ko alam kung ano yung nangyari. Nalaman ko lang po yung nakauwi na ako sa Villamor, pag landing ng C-130, yung mga media crew na nag-interview ng mga survivors. And nung na-discover po nila na Ikaw yung sabi niya, alam mo ba, pinapanawagan. ikaw yung hinahanap, tapos dinescribe nga na magpa-fasting siya in solidarity with the people and to his brother. Nako, AG, maraming salamat. At pasalamat ka sa Diyos dahil nailigtas ka niya. Kung nandun ka sa dating hotel, malamang Baka pa wala na. hindi ka namin makakasama ngayon. So, I'm glad that you are safe. Salamat.